Isang paalala, ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Tuloy po kayo sa ika-15 gabi ng San Telmo Society. Sa mga bagong tagapakinig, ang San Telmo Society ay ang listener submission segment ng Philippine Campfire Stories, kung saan kada ika-2 linggo ay nagbabasa ako ng mga kwentong naghatid ng mga kababalaghan at pagtataka mula mismo sa mga tunay na karanasan ng iba pang mga tagapakinig. Ngayong gabi, ang unang tampok natin ay ang kwento ni Pat. Ikinuwento ni Pat ang kanyang karanasan tungkol sa kakatwang roommate sa kanilang apartment. Pakinggan natin ang kwento ni Pat. Hello Philippine Campfire Stories, and sa iyo, Campmaster. Ako nga pala si Pat. Matagal na akong nakikinig ng podcast nyo, lalong-lalo na pag rest days ko bago ako matulog. Share ko lang yung experience ko sa tinuluyan kong house with my BF. Ang style ng bahay is aakyat ka pa na hagdan bago makarating doon sa pinto ng apartment. So, mataas talaga siya. Parang 3rd floor na kumbaga. Doon sa baba ay may gate bago makaakyat ng hagdan at sementado yung hagdan pataas. 2 bedrooms yung unit namin. Sa amin yung isa and then sa roommate niya yung kabila. Hindi naman matatakutin ng BF ko, pero ilang beses na rin siyang nagkwento na may something doon sa bahay nila. Like minsan may umaakyat ng hagdan kasi naririnig niya yung yabag ng paa at minsan may nagbubukas pa daw ng gate. May naliligo pa nga daw kung minsan. Kahit wala namang tao at mag-isa lang siya. Sa call center kasi nagtatrabaho yung roommate niya at working on site. So siya lang ang maiiwan sa bahay kasi work from home yung setup niya. Every night mag-isa lang siya sa bahay ever since until the time na tumuloy na din ako doon. Nakakarinig daw siya ng mga kaliskos or movement sa kabilang kwarto kahit wala namang tao. Minsan pa nga pinapangungot pa daw siya. Di ko pa pinapansin nung una kasi di naman ako naniniwala sa mga multo. Kasi di pa naman ako nakakakita. Pero I started getting worried nung nagkakasakit na siya at sabi niya, baka daw dahil dun. So eto na nga, off ko nun so nagstay ako sa kanila. Hapon na ako nakarating sa bahay nila and tulog pa yung BF ko nung marinig ko na may kausap sa phone yung roommate niya sa kabilang kwarto. Plywood na pader lang kasi yung pagitan so maririnig mo talaga kung may nag-uusap sa kabilang kwarto. Lalo na kung malakas. Hours passed and nagising na rin yung BF ko. Then we went out sa talipapa to buy food for dinner. Pagdating namin sa bahay, bukas na yung pinto ng kabilang kwarto at pati na rin yung TV. Kasi makikita mo yung liwanag ng TV at yung sounds maririnig mo. So I thought gising na yung roommate ng BF ko. Pumasok na ako sa kwarto namin and then nag-start na ako mag-play ng movies. After an hour yata pumasok na rin yung BF ko. And then he told me na niyayaya daw siya ng roommate niyang uminom. At pinasusunod daw siya. Nasa Manila daw yung roommate niya. Sabi ko, ba't di siya nagsabi kanina andyan pa naman siya? Then, sinabi ng BF ko na kaninang umaga pa daw sila nag-iinom. So meaning, kanina pa walang tao sa kabilang kwarto. Shit, kinikilabutan pa rin ako. Sabi ko, nope. Nakita ko pang bukas yung pinto at yung TV pagpasok namin from the market. As in, ilang ulit kong sinabi kasi I saw it talaga. But pinagpipilitan na lang din ng BF ko na wala na daw tao doon kanina pa. So sino yung narinig kong boses na may kausap sa phone? At paano nabuksan yung pinto pati yung TV kanina? Lumabas ako ng kwarto to check baka kasi piniplaytime lang ako ng jowa ko. And then, yun na nga. Sarado ang pinto sa kabila. Hindi ako mapakali until dinner time kasi nga I knew what I saw.
Hindi ako gumagawa-gawa ng kwento, and why would I even do that? Eventually, sinabi sa akin ng BF ko na hayaan mo na kasi, huwag mo napansinin. Ganyan din ako minsan, di ko nilang pinapansin. Doon na ako kinalabutan, and then tumigil na ako kasi medyo natakot na ako noon eh. So nanood kami ng mga 3 movies and we finished around at 3 AM something na. Nakahiga na kami nang may narinig akong umiiyak sa kabilang kwarto. Natakot na talaga ako noon. And out of the sudden, nagsalita yung BF ko kung naririnig ko daw ba na parang may umuungol na umiiyak. Sabi ko na lang oo. Ang creepy talaga noon. Niyakap na lang ako ng BF ko and eventually nakatulog na lang din ako nung nagliwanag na. May incident pa nga na binabangungot din ako doon na nakakulong daw ako doon sa kwartong yun. After that incident, 2 weeks yata akong hindi bumisita doon. Sinabi ko na lang na naka-RTOT ako kahit hindi. Now, doon na ako nag-i-stay kasi mas malapit sa office at may gumagamit na ng kwarto sa kabila. Jowa rin ang ka-roommate niya. Lagi na lang akong nagdadasal and di naman na kami ginagalaw. So, okay na rin. But, ito talaga yung isa sa mga moments na gusto ko na lang takpan yung tenga ko kasi ang creepy talaga nung iyak. Ayun, na-share ko lang sa'yo. I hope magpatuloy pa ang kwentuhan at pagtatakutan natin. More power po. Maraming salamat. Salamat Pat sa pagbabahagi mo sa amin ng iyong kwento. Lagi kong sinasabi na bukod sa nakakatakot ang mga ganyang pagpaparamdam sa loob ng mismong bahay, ay nakakainis din. Dahil bukod sa discomfort na dulot ng alam mong may iba kang kasama sa loob ng iyong bahay, ay kadalasan ay nakakaabala din ito, lalo na sa oras ng iyong pamamahinga. At tayo bilang mga working at busy adults, tulog is life, diba? Mabuti na lang at di ka na naaabala ng ghost roommate mo. Siguro next time kapag mayroon kayo ulit marinig, pakiusapin mo na lang na magpatulog naman please. Then, ikwento mo ulit sa amin kung anong nangyari. Sa ating pagbabalik, samahan niyo akong tunghayan natin ang kwento ni Jen at ang bumisita sa kanyang balkonahe. Sa pagpapatuloy ng Philippine Campfire Stories. Ang ikalawang kwento ay mula kay Jen. Suki na natin si Jen sa San Telmo Society at nito lang nagbahagi ulit siya ng kwento para sa ating lahat. Pakinggan natin ang kwento ni Jen. Hello Campmaster, ask ko lang po if you want a kwentong aswang. Pero hindi manananggal ah. Bale, natuwa kasi sa podcast mo yung cousin ko. I recommended Philippine Campfire Stories. And he asked if he can at least share his aswang stories with you kahit through message lang. Ako na lang daw yung magkwento. Ayun nga pala, I actually listened to your recommendation. The Paranormal Podcast. Thank you so much para doon ah. Yung kwento ko kasi, hindi ko sure if pwede sa San Telmo Society. But since na-discuss mo na si Teniente Gimo, I just wanted to tell this one and if you may want to research if posible bang nangyari. Baka lang kasi next time may kwentong aswang ka ulit sa podcast, baka makatulong ang kwento ko. Trigger warning, medyo gore. Ano kasi, since nabanggit mo ang debunking ng mga urban legends, I thought I'd tell you this one event about a stray kitten I took care of last year. As in pinapakain ko lang yung kitten. I say debunk kasi until now I can't think of any possible reason why. One day, around 5 AM, I woke up and I found the same kitten, dead, outside of our main door. By dead, I mean, here, let me describe it. When I found the kitten, it was decapitated,
Head severed from the body and cut open into two. No brains. Yung body niya, wakwak. Almost no internal organs. I can remember it well kasi sa sobrang shock ko, hindi ko na nagawang matakot or maiyak. Kasi my first thought pagkakita ko sa nangyari sa kitten was, bakit walang dugo? As in licked clean, I tell you. No trace of blood spilled sa ground. Iniisip ko, is it a wild animal? Wala naman nun sa place namin kasi nasa second floor ang bahay namin. So pusa lang din ang pwedeng makaabot dito. Hindi naman aso ko kasi friendly yung dog namin tsaka nasa loob lang siya ng bahay. Tinititigan ko pa yung cement ground where the kitten was lying. Walang dugo. Iniisip ko, baka sa ibang lugar pinatay. But if so, how can they split open the kitten's head, skull and all? Blood drained? And the kitten will have at least made sounds pag ganun kagruesome ang ginagawa sa kanya. But I didn't hear any sound. That early morning, I was wide awake kasi my body clock hates me. Kung snake naman, kasi may mga ligaw talagang snakes minsan, wala namang kamay yun to do those things. Pag tao naman po, well, maririnig ko kasi gising nga po ako nung madaling araw na yun. At sigurado akong tatahol yung aso ko. And you know how those times between 1 a.m. to 5 a.m., rinig mo talaga yung mga sound sa paligid kasi sobrang tahimik ng area. So ayun po, iniisip ko baka aswang ang may gawa kasi yun ang usapan dito way before that incident happened. So yeah, I tried to research if wild animals can do that kahit sa ibang bansa. But I gave up. There po, I just wanted to share an idea what an aswang may have done sa mga victims nila without trace. Saka po yung kitten is sick. So, sa labas lang ng main door namin siya natutulog. Bale, dun yung place niya. Hindi naman makaalis kasi too weak to move around. Pero nakakakain ng maayos at nagbamyaw naman. Hope that helps with your idea of the said aswangs and if that could be debunked. Salamat sa oras. Sorry if my story isn't for San Telmo Society kasi there wasn't really an aswang that I saw with my own eyes but a possible evidence of their pet victim. Besides, tao rin sila eh. Parang if you're not sensitive to paranormal stuff, di naman talaga sila mapapansin. By the way, Campmaster, just in case matakal mo rin po yung possession, real documented story po ito, yung case po ni Clarita Villanueva. So there, I just wanted to share that story with you. Thank you so much, Jen. Maraming salamat ulit, Jen, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Nakakatakot na maisip na posibleng isang araw gumising ka na may patay na pusa sa harapan ng iyong pinto. And contrary to what you're thinking, this is actually a San Telmo Society story. Natatandaan ko pang sinagot ko si Jen when this story was submitted to me via Twitter DMs. Sinabi ko sa kanyang mag-ingat siya kasi whoever or whatever killed that kitten would have to have a sense of intellect. Kasi pinatay niya yung kitten pero iniwan pa rin niya yung remains dun sa balkonahe ni Jen. That means whatever that creature was wanted to scare off someone. I didn't want to alarm her or put discomfort, but I just wanted her to be more aware and to be safe than, being sorry. Sana hindi na maulit yun sa'yo, Jen. Maraming salamat ulit sa pagbabahagi ng iyong kwento. Inyo pong nasubaybayan ang isa na namang gabi ng Philippine Campfire Stories sa ating segment na San Telmo Society. Salamat kay Pat at kay Jen sa pagpapaunlak ng inyong kwento. Lubhang nakapangingilabot ang inyong mga karanasan. Sana ay nakatulong kahit panandalian ang pakikinig ninyo upang maipahinga ang inyong mga sarili laban sa problema at hamon sa labas ng campsite na ito. Mapapakinggan nyo pa rin ng libre ang mga nakaraang episodes sa lahat ng major podcast platforms. Kung nais ninyong maging bahagi ng podcast na ito,
mag-email lamang ng inyong mga kwentong kababalaghan o pagtataka sa email address campfirestoriesph@gmail.com. Kung hindi nyo pa na-follow ang Philippine Campfire Stories ay i-hit nyo na ang follow button sa Spotify. Pati na rin ang notification bell para magsilbing paalaala kapag may bago na tayong episodes. Maaari nyo ring i-follow at i-like ang ating mga social media accounts sa Twitter at CampfireStoryPH, sa Instagram at CampfireStoriesPH, at sa Facebook page na Philippine Campfire Stories. Muli, maraming salamat po sa pakikinig ninyo. Hanggang dito na lamang po tayo ngayong gabi at hanggang sa susunod nating kwentuhan.